Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ika-33 na linggo ng pangalawang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Gunitain po natin ngayon ang mahal na Birhen Maria, si San Clemente I, Santo Papa at Martir, at si San Columbano, isang abad. Mga kapatid, isama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isama rin natin ang mga intensyon na manikiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mga mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo tungkol sa pagkabuhay muli. Ngunit ito ay hindi matanggap ng mga Sadusiyo. Marami din sa atin na kahit tayo naniniwala tungkol sa pagkabuhay muli, ay hindi tayo nabubuhay ayon sa paghanda ng buhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos upang magkaroon tayo ng pagkabuhay muli na siyang gantimpala ng ating pagtalima sa kalooban ng Diyos. At dahil sa ating kahinaan at karupukan, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang dalawa kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig
at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at mabibigyan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila sa isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako, tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagnindig ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Sadusiyo na lumapit kay Jesus. Ang Sadusiyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, ani nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa
ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kauli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae mag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat sa muling bubuhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamatay sapagkat matulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot niyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa 23 tayo ng Nobyembre 2024 at itong Sabado sa 33 na linggo sa pagkaniwang panahon ng pangalawang taon ng pagdiriwang, atin pong ginugunita ang mga santo na si San Clemente I na Santo Papa at Mater at si San Columbano na isang abad. At ang atin pong tema ay tungkol sa pagkabuhay muli. Kaya makita po natin sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ng pahayag ni Juan, Kapitulo 11, verso 4 hanggang 12, ang tungkol sa dalawang propita na mayroong ipinapahayag na isang pangitain kay Juan na itong dalawang propita ay patayin ng halimaw, ngunit binigyan sila muli ng buhay ng Panginoon. Kaya ang unang pagbasa ay tungkol sa pagkabuhay muli. Sa salitang Hebreo, ang pagkabuhay muli na umabot ng 40 na beses na nasulat sa Biblia ay tikoma. Tikoma ay mula po sa root word na kom. Kom, ibig sabihin, tatayo. Kaya pag mabuhay muli, tatayo na mabuhay. Pero dahil ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa orihinal, sa Koinoko na Grigo, ang pagkabuhay muli ay anastasis. At
nasali naman ito sa Latin, resurrectio, o sa English, resurrection, at sa ating salita, pagkabuhay muli. Sa atin pong Ebanghelyo, mayroong lumapit sa ating Panginoon ang isang Sadusiyo. Mayroon pong iba't ibang grupo sa mga Hudyo na ang kanila pong sinusundan ay ang tradisyon ng Torah. Ang Torah ay tungkol sa kautusan. Para sa mga Sadusiyo, ang pagsunod sa kautusan ay siyang batayan ng buhay. At ang buhay dito sa mundo ay sapat na. Karamihan sa mga Sadusiyo ay may-ari ng malaking lupa at malaking negosyo. Kaya ang kanilang kalagayan na sila ay mayaman, maraming biyaya, yun na para sa kanila ang biyaya na mula sa Panginoong Diyos. Hindi na sila umaasa pa ng pagkabuhay muli. Kaya para sa kanila, hindi sila naniniwala ng pagkabuhay muli. Hindi rin sila naniniwala na mayroong pagkabuhay pa pagkatapos ng kamatayan. Kaya ang kanilang paniwala hanggang dito lang sa lupa. Mayroon ding mga reliyon na gumagamit pa nga ng pangalan ni Kristo pero hindi naniniwala sa pagkabuhay muli. Yun yung mga Sadusiyo. At yung mga sa modernong panahon, yun yung mga tao na hindi sila naniwala sa pagkabuhay muli kahit ang kanilang ginagamit na pangalan, ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli, parang hindi sila naniwala sa Kanya. Pero dito sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 20, versikulo 27 hanggang 40, itong Sadusiyo na hindi naniwala ng pagkabuhay muli ay kanya pong tinanong ang ating Panginoong Hesus. Pero ang kanyang tanong ay mayroon po siyang ginawang parang talinghaga. Ang talinghaga niya, mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Ang panganay ay nag-asawa at walang anak. Ayon sa Torah na tradisyon ng kautusan, at ito'y mabasa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 25, versikulo 5 hanggang 6. Na nasasaad doon, versikulo 5, kapag mamatay ang isang lalaki at walang naiwan na anak dahil hindi nagkakaanak ang kanyang nabalo na asawa, ang kasunod na kapatid ay kailangan na kanya pong saluin ang balo at maging asawa niya. At kung magkaanak sila, ang anak nila ay para sa namatay na panganay na anak na lalaki. Kaya kapag tingnan po natin dito, ito yung tinatawag na batas ng levereta. Mula sa salitang Latin na lever. Lever, ibig sabihin, yung in-law na lalaki. So, brother-in-law ng balo, yon ang kasunod na asawa niya upang mabigyan ng tagapagmana ang panganay. Dahil sa tradisyon ng mga Hudyo, ang panganay ay mahalaga, firstborn. Bakit po? Sila po ay may mana na 2 porsyon. Ang ibang mga kapatid ay 1 porsyon lang sa mana. Bakit po 2 porsyon? Sapagkat kung siya ay maiwan at wala ng ibang lalaki, wala na ang tatay niya, ang magsuporta ay yung panganay na lalaki. Ito ang kahulugan din ng Levirate law na upang ang 2 porsyon na mana ay mapunta at mabigyan ng katarungan, kailangan na ang balo ay mapangasawa ng kasunod na lalaki. Pero ang kwento dito hanggang 7 at walang anak. Ang kanilang question dito ay tungkol sa pagkabuhay muli.
paano sa pagkabuhay muli? Kaninong asawa? Yung asawang babae, dahil napangasawa niya ang 7 na magkakapatid. Ang sagot ng Panginoon ay siyang tunay na sagot. Sinasabi niya, sa panahon natin ngayon, dito sa mundo, may pag-iisip sa mundo, at hindi tayo nag-iisip ng buhay sa kabilang buhay, ang atin lang tinitingnan ay ang ating sarili kung paano magkaroon ng seguridad ang pamilya, kaya mag-asawa ang lalaki at ang babae. Pero sinasabi niya, pagkatapos ng kamatayan, mapunta sa ibang estado, matulad na sila ng mga anghel. At matulad sa anghel, ibig sabihin hindi na mag-asawa. At sinasabi pa niya na ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay hindi Diyos ng kamatayan at hindi rin Diyos ng mga patay. Kaya ipinapahayag ng ating Panginoon ang nangyari kay Moises na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, nasumpungan, nadiskubre, natuklasan ni Moises ang presensya ng Diyos na si Yahweh sa isang mababa na puno na nagliliyab itong apoy. Pero ang puno ay hindi nasusunog. Ang kahulugan nito, hindi nasusunog, ibig sabihin ay mayroong pagkabuhay, hindi namamatay. Dahil kapag nasunog sana ito, ay di namatay na yung tanim. Pero nagpapatuloy na buhay dahil ang Diyos ay nagsasabi, siya ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Namatay si Abraham, namatay si Isaac, namatay si Jacob, pero nagpapatuloy siya na Diyos na buhay, na tumatawag sa kanyang mga hinirang na sambayanan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ang Diyos ay Diyos ng buhay at hindi po sa kamatayan. Kaya hindi hanggang kamatayan ang buhay. Mayroong pagkabuhay muli. Kaya lang, sa pagkabuhay muli, wala na po ang makamundo na bahagi o physical na pagkatao. Hindi na kailang mag-asawa. Kailangan ng mamuhay sila gaya ng mga anghel at gaya ng mga espiritu. At dahil dito, tama yung pagsagot ng Panginoong Hesus, hindi na nakaimik ang Sadusiyo. Kaya ang iskriba, sino po yung mga iskriba? Ang mga iskriba at ang mga Parisiyo ay naniwala ng pagkabuhay muli. Kaya dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 20, versikulo 40, sinasabi ng iskriba, magaling ang sagot mo, Guro. Magaling ang sagot ng Panginoon sapagkat Kanya pong ipinapahayag na ang Diyos ay Diyos para sa mga buhay at hindi sa mga patay. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay at dapat nating bigyang papugay at papuri ang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin upang tayong lahat ay mabuhay. Prakpakan po natin ang Diyos ng buhay at dahil siya ang Diyos ng buhay, magkaroon tayo ng biyaya ng buhay na ganap at ikasyasya kapag tayo'y naugnay ng malaliman sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Poong Hesus Nazareno. Hindi po natapos sa mundo ang buhay natin pagkatapos ng kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan, mayroong pagkabuhay muli. Tikoma, anastasis, resurrection, pagkabuhay muli. Ito ang dapat nating tingnan sa buhay na ayon pa ni San Juan Pablo II, ni Papa San Juan Pablo II, tayong mga Kristiyano ay mga tao ng pagkabuhay muli at ang ating himno ay ang Alleluia. Naway lagi nating tingnan na magpupuri sa Diyos, magkaroon ng Alleluia, sapagkat tayo pala'y
mamamayan ng pagkabuhay muli at hindi natatapos sa mundo ang kamatayan sapagkat iniligtas tayo ng ating poong Jesus Nazareno. Sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y naligtas. Sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y magkaroon ng pagkabuhay muli. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamalawalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-alinlangan at pagdududa sapagkat nanalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Atin pong itutugon, Diyos ng buhay, tingin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, tingin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan naway matama ang Panginoon ng buhay sa pamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yung mga nagdurusa naway matagpuan ang mapagpapagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, tingin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos ng mga buhay, bigyan naman kami ng Eukaristiyang ito ng paghangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin kung saan malugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hingin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang ganang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapento na marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ng loob ang tayong kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiling pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Lagi minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Clemente I, ni San Colombano, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Opoon ang lahat kong lihim, ay tiyak mong nalalaman ang lahat ng gawain ko. Sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Ako'y iyong makikita, gumagawa o hindi man ang lahat ng gawain ko. Pawang iyong nalalaman, di pa ako umihimik. Yaong aking sasabihin,
kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko. Duluhan ng kanluran, bihong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon, upang ako'y iyong tulungan, matatagpo kita roon, upang ako'y tulungan. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, Nazareno Novena Booklet. At ngayon po ay available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating Finance Office ay mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa galing aming hiram na buhay. Kung kabaang loob kami nanalangin at kami na makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaw mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawa ng may kapal sa yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kami narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church so makatulong tayo sa mga kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno.
Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ang biyayang siksik, liglig at nag-umapaw. Ang pagkabuhay muli ay siyang nagbigay sa isay at kabuluhan ng lahat ng ating ginagawa at pagsasaksi sa buhay pananalig sa ating Panginoon. Sapagkat nabuhay muli ang Panginoon, tayo na tumatalima sa Kanya ay magkaroon din ng pagkabuhay muli. Ngayon na ang pagbasbas, mayari po namin itaas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagpas niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kininganin ka na nagsusumamo sa makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito, maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kagpaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinturo ka namin, araw ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan, sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,